Unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangungunan ka. Good morning mga igan, gising na po at makibalita na tayo dito sa Unang Hirit. Tapos sa bukas ang inyong bakasyon, yung long weekend. At syempre, mga pag-ulan dyan, marami ngayon ang nagtatanong, may pasok ba ngayon sa trabaho o eskwela? Yes, kaya sa mga nag-aabang dyan kung may pasok ba o wala sa mga eskwelahan ngayon, dahil pa rin po sa naging epekto ng bagyong Egay, iilang lugar at eskwelahan na lang po ang nagdeklara ng walang pasok. Kaya heto po at agad namin ihatid sa inyo ang mga eskwelahan na walang pasok ngayong araw. Sa Malabon, suspendido po ang klase sa Dampalit Elementary School, Main at Unit 1. Sa Panghulo Elementary School, Unit 1, Panghulo National High School, Tonsuya Elementary School at Muzon Elementary School. Ayon po yan kay DepEd NCR Director Elena Ruiz. Maging ang lungsod ng Valenzuela ay may mga inanunsyo ring suspendidong klase ngayong araw. Kabilang na riyan ang Pinalangad Elementary School, Pio Valenzuela Elementary School, Polo National High School, Goloong Elementary School, Isla Elementary School, A. Beato Elementary School, Wawang Pulo Elementary School, Pasolo Elementary School, Dalandana National High School, Tagalaga Elementary School, PR San Diego Elementary School at A. Fernando Elementary School. Base po yan sa impormasyong hatid ni Ana Mejia ng Valenzuela Public Information Office. Ilang eskwelahan din sa Region 3 o Central Luzon na nagsuspende ng kanilang klase ngayong araw. Walang pasok po sa elementary at high school, public at private sa Angeles City sa Pampanga. Sa May Kawayan, Bulacan naman, suspendido ang klase sa Longos Elementary School, Zamora Elementary School, sa Luisoy Central School at Bangkal Elementary School. Tatlong eskwelahan naman sa Olongapo City ang walang pasok ngayong araw, ang Tapinac Elementary School, Ilalim Elementary School at Barreto Elementary School. Ayon yan kay DepEd Region 3 Director Teofila Villanueva. At paalala lamang po, tanging ang mga eskwelahang nabanggit ang nagbigay ng abiso na walang pasok ngayon. Kaya kung hindi po kayo kasali o yung kasali yung paaralan niyo sa listahan na yan, mabuti pang bumangon na kayo. Ang sarap nga at magbihis na. May pasok po kayo ngayon sa eskwelahan. Almusal! Yung ngayon. Okay, nasa roller natin yun, paulit-ulit para paabisuhan kayo. Medyo, yung iba late na ngayon. Oo, late na yan. Dahil ang flag ceremony ay alas 6 at alamin natin kung magkakaroon ba ng pangkalatang suspension ng klase ngayon dito sa Metro Manila. Si DepEd NCR Director Dr. Elena Ruiz nasa linya natin. Good morning po, Dr. Ruiz. Good morning. Ano pong desisyon ng inyo pong opisina? Oo, kanina po ako nag-announce alas 3 Oo. Dahil maganda naman, hindi naman pangit ang panahon, ang National Capital Region ay klase sa lahat ng antas. Maliban na lang doon sa dalawang siyudad na nagbigay sa amin ng abiso ang superintendent. Sa Valenzuela, ni-recommend rin ang suspension ng klase sa mga sumusunod na elementary school, Tagoong, Tagalog, Isla, A. Beato, Wawang Pulo, PR San Diego, A. Fernando, Pasolo, Pio Valenzuela, Pinalakad Elementary School. At ang high school naman ay Pulo National High School, Arkong Bato at Talandanan. Samantalang sa Malabon naman, nirekomenda naman nila ang suspension ng classes sa mga sumusunod na elementary schools. Dampalit Elementary School Main, Dampalit Elementary School Unit 1, Panghulo Elementary School Unit 1, Panghulo National High School, Tonsuya Elementary School at Muzon Elementary School. Ang lahat ng maliban sa mga eskwelahan na ito, sa buong National Capital Region, may klase tayo. Ayan. Okay, maraming salamat po. Salamat din. Opo, DepEd NCR Director Dr. Elena Ruiz. Ayan, pasensya po't nagigising kayo dahil trabaho niyo po yun. Okay. At para sa iba pang mahalagang balita ngayong umaga, top hirit na tayo. Tuluyan na nga nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Egay. Samantala, binabantay naman ngayon ng Pag-asa ang isa pang sama ng panahon o low pressure area na posibleng maging isang bagyo na tatawagin naman bagyong Falcon. Base sa pinakahuling ulat ng Pag-asa kaninang alas 2 ng madaling araw, nampataan ang sentro ng low pressure area na ito sa layong
710 kilometers east of Visayas. Bukod dito, naka-apekto din ng southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Kaya inaasa magiging maulap at may ilang kalat-kalat na pag-uulan dito sa Metro Manila. Humupa ng bahang naranasan sa ilang barangay sa Olongapo City dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan kahapon pero nag-iwan ng matinding perwisyo sa mga residente doon. Gutter deep pa rin ang baha sa barangay Mabayuan kagabi. Kaya naman tambak pa rin ang mga sandbag sa mga bahay bilang panangga sa baha. Ang mga gamit ng mga residente kanila munang itinabi sa mataas sa bahagi ng kanilang tahanan. Ang ibang residente naman mas piniling magpalipas ng gabi sa evacuation center matapos magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Umabot sa 8 landslide ang naiulat sa 3 barangay sa Olongapo City. Patuloy pa rin ang paghanap sa isang nawawalang 15 anyos na lalaki matapos siyang tangayin ng malakas na agos ng tubig nang magtangkang tumawid sa ilog. Samantala sa Malabon naman, lumubog din po sa tubig baha ang ilang subdivision sa barangay Dampalit. Bukod daw kasi sa malakas na ulan, nasira rin ang isang palaisdaan na sinabayan pa ng high tide. Sa ilang lugar na malapit sa palaisdaan, abot baywang po ang tubig baha. Kaya tanging bangka lang ang maaring sakyan ng mga residente. Bagya namang humupa ang baha sa barangay Tenejeros at Panghulo na mula sa hanggang tuhod na baha ay naging gutter deep na lamang po ito. Sinimula ng ayusin ang nasirang palaisdaan pero patuloy na rin pong nananawagan ang mga residente doon na tapusin na itong mega dike para maibsan ang pagbaha sa Malabon. Dahil sa naging tuloy-tuloy na buhos ang ulan kahapon, dalubog sa baha ng ilang bahagi ng Metro Manila, naging malaking abala ito para sa mga motoristang bumagta sa panulukan ng A. Bonifacio at C3 Road sa Quezon City, dagdag pang zero visibility sa kasagsagan ng ulan. Agad-tuod naman ang naging pagbaha sa ilang kalye sa Tondo, Maynila kung saan kanya-kanyang diskarte ang mga motorista sa paglusong. Habang ang ibang bata naman nag-enjoy sa paliligo sa baha at ulan, nagbistulang lawa naman ang isang kalsada sa isang subdivision sa Taguig City. At kalampagin na natin ng MMDA. Oh, no. Mukhang hindi gumagana daw yung pumping station nila dahil walang gasolina. Ano ba yun? Gasolina na Di ba naman. last week pa natin Yes. sinabi yan? Dati meron silang inilalaan na pondo para sa kanilang mga pumping station. Ngayon daw, ewan ko, ba't hindi yata prioridad? Ayan, tignan mo. Kahit gaano Bumahana naman. Yun nga, kahit gaano kayo kahanda sa gamit kung walang gasolina, diba? Oo, Wala. tsaka Wala, sayang bali, naman. wala. Ano? Pumping station yun. At saka pinaglaanan na yun ng pondo, ng pagod. Eh, bakit hindi na naman nila kayang i-sustain? Hindi, bakit? Dahil nagbawas sila ng budget? Bakit daw Wala. May ibang prioridad. Ay, nako. Samantala, dahil nga ho sa tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot pa rin ng bagyong Egay, nagpakawala ng tubig naman ng Ipo Dam sa Bulacan kahapon. Umabot sa 30 centimeters o katumbas po ng 60 cubic meters ang tubig na pinakawala ng Ipo Dam. Hanggang 101 meters lang kasi ang dapat na level ng tubig sa dam. Kaya kapag umabot na ito ng 99.5 meters, dapat nang buksan ng spillways o gate ng dam. At nangyari nga ang pagpapakawala ng tubig dahil umabot po sa 99.76 meters ang tubig sa Ipo Dam kahapon. Samantala, patuloy din po ang monitoring ngayon sa Angat at Magat Dam. Sa ngayon, umabot sa 183.81 meters ang level ng tubig sa Magat Dam, kulang ng 9.2 meters bago ito mapuno. Habang ang Angat Dam naman, kulang na lang po ng 16 na metro bago naman umapaw. At kaugnay pa rin po niyan ay makikibalita tayo sa lagay ng mga dam. Nasa linya po ng telepono si Dr. Susan Espinueva, ang Chief ng Hydrometeorological Division ng Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yeah, good morning, Ms. Bonnie, and sa ating mga televiewers. Good morning po. Good morning po. Kukumustahin lang po namin yung level ng mga dam natin ngayon. May mga nasa spilling level na po ba? Wala pa naman. Except itong Ipo, patuloy pa rin ang kanyang pagbubukas. Although medyo humina yung nilalabas niya, kumonti yung nilalabas niya ngayong araw na ito. Like, kahapon kasi nasa 60 cubic meters per second siya, ngayon nasa 48 cubic meters per second na lang. Okay, so wala pong need na magpakawala pa ng iba pang tubig sa iba pang dam, no, sa ngayon? Well, ang Dina, although open siya ng one gate, nag-generate siya ng power. Pero maliit lang naman yung opening niya, nasa 0.3 meters. Opo. Paano ho yung mga residente po sa paligid ng mga dadaanan po ng tubig mula sa dam? Ano ho ang abisong ginagawa ninyo? Kaugnay naman dun sa mga LGUs din? May mga protocol tayo dyan na, halimbawa po, ang Dina Dam, once na nag-open sila ng gate, meron pong in coordination sa mga local
government, may mga ward system po tayo dyan. Ganon din po dito sa parte ng Bulacan, kung saan dadaloy sa Angat River, yung lalabas sa Ipoda. Kaya lang, kung tutuusin, napakaliit po yung 48 or 60 to 48